Tanong ko lang po ganito. Ano po ang pinakamagaling na paraan para tayo pa ay makaiwas sa kasalanan gayong tayo ay pinanganak na lahat na makasalanan? Alam mo kapatid, hindi naman tama yung sinabi mo, huwag kang magagalit, na tayong lahat ipinanganak na makasalanan. Hindi po. Ang tao nang ipanganak, walang kasalanan. Ang bata ay malinis. Ang bata ay walang karanasan sa anumang kasamaan o kabutihan. Pakinggan mo sa 5:13 ng Hebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Mga sanggol, walang karanasan yan sa salita ng katwiran, kaya hindi mo pwedeng sabihing makasalanan yan eh. Kasi ang kasalanan, kapatid, alam mo ang kahulugan nun. Basahin natin sa unang Juan 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang kasalanan, pagsalangsang sa kautusan. Ang bata naman, wala namang nasasalangsang pang kautusan, wala pa siyang nalalabag. Para sabihin mo, pinanganak na tayong makasalanan, walang ganun sa Biblia. Walang nakalagay sa Biblia na ang tao pinanganak na makasalanan. Wala po nun. Ilagay mo nga, Bradmer, sa computer para mas mabilis, pinanganak makasalanan. Tingnan mo kung meron nun sa Biblia. Opo. Sa buong Biblia po natin ipahanap. Tingnan nga po natin kung meron po niyan. Ito po ang resulta. Buong Biblia po, kapatid na Eli, wala pong nakasulat na pinanganak ay makasalanan. Wala. Wala niyan. Kasi hindi naman makasalanan ng bata. Ang makasalanan, yung nakakagawa na ng kasalanan. Paano nakakagawa? Lumalabag sa kautusan. Halimbawa, sabi ng kautusan, huwag ka mangangalon niya. Nangalon niya ka, nagiging makasalanan ka. Yung bata ba, pwedeng mangalon niya. Yung sanggol ba, pwedeng magnakaw. Yung bagong panganak bang bata, pwedeng mag-imbot. Hindi naman Kaya hindi po totoo yun. Ang tao, pag bata pa, o kaya nung bago pa lang siya sa mundo, ang tawag ng Biblia, matuwid ka pa Wala ka pang kasalanan Ecclesiastes 7:29. Narito, ito lamang ang aking nasumpungan, na ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ngunit nagsihanap sila ng maraming katha. Original state of being ng tao, kapatid. Ang tao matuwid sa umpisa ng buhay niya. Hindi ba kagaya nga nung kanta, kinakanta nung mga, naalala ko yung kanta na yun In the beginning, the world was so bright, perfection was there for all men. Yun. Sa umpisa raw, ang tao ay nasa kalagayang perfecto. Parang mga bata, Wala kasing kasalanan yung mga bata. Yung sinasabi na na raw ang kasalanan, original sin. Wala sa Biblia yung aral na yung original sin. I-type mo nga sa computer yung original sin, Dadmel. Pathanap mo sa Bibliang English kung meron ng salitang original sin. Opo, tingnan nga po natin ito sa Bibliang English po, buong Biblia. Patingnan po natin sa computer, mga kapatid. Ano po? Original sin. Meron po ba niyan sa Biblia? Mula Henesis po hanggang Apokalipsis, wala pong nakasulat, kapatid na Eli, na original sin. Ayan, original sin. Naman na raw yung kasalanan ni Eva at ni Adan hanggang ngayon. Mali po yun. Pakinggan nyo sa 18:20 ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Ayan. Napakaliwanag niyan, mga kababayan. Ang anak hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O kaya yung ama naman ay magdadanas ng kasamaan ng anak. Kanya-kanya po tayo, gaya nga ng kawikaan Tagalog Sungay mo, sunong mo, buntot mo, hila mo. O di ba? Totoo yun Hindi naman pwedeng yung sungay ng kalabaw ibigay mo sa daga. Ang pangit siguro pagka ganun. Kanya-kanyang sungay, sunong niya. Kanya-kanyang buntot, hila niya. Hindi pwedeng yung buntot ng elepante, pahila mo sa daga na maliit.
Malaki pa sa kanya yung buntot na hihilahin niya, hindi kaya ng daga yun. Ano ibig kong sabihin? Yung kasalanan ng tatay mo, kapatid, hindi mo kasalanan yun. Kaya yung doktrina ng original sin, kaya daw ang bata binibinyagan ng bata pa dahil may namana raw kasalanan, hindi totoo yun. Sa dami ng ipamamana mo, kasalanan pa ipinamana mo sa anak mo. Halimbawa, magandang lalaki tatay mo, magandang pumorma, magandang magsalita. Bakit yung kasalanan ng minana mo? Mali po yan. Wala po sa genes yan, kahit sa siyensya. Sa siyensya, ang minamana ng bata, yung doon sa genetic factors ng pagkatao ng isang magulang, na itatransfer sa anak yung kanyang qualities o yung kanyang mga infirmities o deficiencies. Pero wala yung kasalanan, kapatid. Kasi ang kasalanan is an act committed by a person transgressing God's law. Sin is transgression to the law. Halimbawa, tatay mo nag-transgress sa law, ikaw naman ay bata nasa tiyan ng nanay mo, paano ka nagkasala noon? Wala ka pang malay. Kaya yung doktrina ng original sin o binama ng kasalanan, wala po sa Biblia yon. Ayon, yung tanong niya ngayon ang puntahan natin. Anong paraan para makaiwas ka sa kasalanan? Alam mo kapatid, ang paraan para ang tao makaiwas sa kasalanan, maturuan ng aral. Basahin natin ang 2:1 ng unang Juan. Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. Para wag magkasala, ang ginawa ng mga alagad ng una, isinulat yung mga aral. Sabi ng mga apostol, isinusulat namin ng mga bagay na ito para wag kayong magkasala. So ang gamot sa kasalanan, yung aral ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang papatay, hindi ka pumatay, hindi ka nagkasala. Ang kasalanan paglabag sa utos. Para makaiwas tayo sa kasalanan, umiwas tayong makalabag sa utos. Ang utos, huwag ka magnanakaw. Di kahit magutom ka, huwag ka magnakaw. Kasi ang paglabag sa utos, ang tinatawag na kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Sabi ng Biblia, huwag kang mananakim. Pag hindi iyo, huwag mong iinteresin. Ano? Yan ang ibig kong sabihin. Kailangan, mga kababayan, para huwag tayong magkasala, kung ano yung sinabi ng kautusan, sabi ng kautusan sa anak, mga anak, igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang magdadabog. Hindi ka magkakasala. Ang paraan po para makaiwas tayo sa kasalanan, huwag tayong lumabag sa kautusan. Ngayon, kung ganyan ang gagawin natin, hindi tayo magkakasala. Kaya lang, kung naririto tayo sa mundo, nagkakasala pa rin tayo. Kung minsan natutukso ka, nabibigla ka, nadadala ka ng kahinaan ng laman mo, doon naman po pumapasok yung sakripisyo ni Kristo. Pagka po nagkasala tayo nang hindi naman natin sinasadya, wala ka namang masamang intensyon na bigla ka lang, napapatawad po yun ng sakripisyong ginawa ni Kristo sa krus. Tinutubos niya yung mga ganong klase ng kasalanan na hindi natin sinasadya. Yun po ang sagot sa tanong nyo, kapatid.